Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. First Peter chapter 1 verses 7 to 9. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan at dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito nag-uumapaw na sa inyong puso kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Why faith is tested? Sagutin natin yung tanong na bakit may pagsubok pa? Bakit pinapahintulutan ito ng Diyos? Alam nyo, una't higit sa lahat, dapat makita natin yung First Peter chapter 1 verses 5 and 6. Ano po? Sabi rito, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ngayon makikita ninyo dito yung totoong sumampalataya, iingatan niya ng kapangyarihan ng Diyos hanggang sa huling panahon. Ano po? Kaya yung mga totoong nanalig sa Panginoong Hesus, katulad na pag-aralan natin yesterday, wala tayong dapat ipangamba. Kasi ang mag-iingat sa atin ay yung kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Kaya lang, mapapansin ninyo, yung totoong may pananampalataya rin, alam niya yung purpose ng pagsubok. Ano po? In fact, ikinagagalak niya kung sakaling dumadaan man siya sa pagsubok kasi dadaan man siya rito, may dahilan. Ano po? At dito mapapatunayan na totoo yung kanyang pananampalataya. At yun po ang tinatalakay ng verses 7 to 9 na ang pananampalataya natin parang ginto, ano po, na kailangang dumaan sa mga pagsubok para mapatunayan kung ito ay tunay at dalisay. So may purpose din ng Lord. Bakit pinahihintulutan niya na naririto pa tayo sa mundong ito at nakakaranas ng mga pagsubok? Ito po yung malungkot na realidad. 90% po ng mga preaching nowadays, ano po, lalo na sa ating mga evangelicals, ay ang pinag-uusapan kaagad ay langit. Ano po? Bibihira lang po yung nagtuturo kung paano maging Kristiyano dito sa lupa. In other words, dapat ang ipinapangaral natin ay kung paano ipamuhay yung ating pananampalataya dito sa lupa. Kumbaga ang tao, napapangakuan kagad natin ang langit, hindi pa natin alam kung dalisay ba yung kanilang pananampalataya. At ika nga parang ang maraming Kristiyano ngayon rapture ready na, ano? Hindi nila alam may testing pa pala, no? Kaya pansinin niyo yung attitude ng mga Kristiyano ngayon. Karamihan sa atin, gusto na natin Lord, mag-rapture na. Pero sa totoo, hindi ka pa ready, kapatid. Baka mamaya yung pananampalataya mo, hindi yan totoo o dalisay. Baka hindi ka pa talagang totoong ligtas. Ngayon, etong sagot sa tanong natin kanina. The earth is the testing ground. Dito nalalaman sa mundong ito kung talagang totoo yung ating pananampalataya. Ano po, dito masusubok kung meron talaga tayong pananampalataya. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang pananampalataya ay parang ginto pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ano po? So, yun po ang nagaganap sa buhay natin ngayon, sa paligid natin at maging sa kaganapan sa buong mundo. Kasi totoo yan doon natites ang pananampalataya natin kapag dumadaan na tayo sa mga challenges ng buhay na ito. Kapag na-expose ka na sa sanlibutan. Ang laging hamon ko sa mga kabataan, kapag ako'y nagsasalita noon sa mga youth camps, sabi ko maaring on fire kayo ngayon dahil nandirito kayo sa camp. Pero papaano na
kung kayo babalik na sa inyong eskwelahan? Paano kung magtatrabaho na kayo sa secular? Ano po? At nakakalungkot po, marami mga kabataan bumabalik sila sa lumang buhay dahil nahahawa sila ng sanlibutan. Totoo po yun, nasusubok tayo hindi sa mga church services, sa mga Bible studies, sa mga prayer meeting, kundi sa secular world. Kaya kung ikaw ay Kristiyano ngayon, examine mo yung buhay mo. Paano ka ba mag-react sa mga nangyayari sa paligid mo? Pinaglalabanan mo ba yung mga temptations na meron sa iyong trabaho, sa iyong eskwelahan? Nagtatagumpay ka ba sa pamamagitan ng pananampalataya? Pero nakikita ko ngayon, maraming Kristiyano, dalawa ang muka. Ano po, pagka-linggo ay para baga ang bait-bait nila. Pero pagka nasa secular world na sila, ay ginagaya nila ang gawi ng sanlibutan. Yun ang kanilang pinamumuhay. So ang tawag po doon compromiser, para pong hunyango. Ano po? At nakakalungkot po na maraming Kristiyano ang ganyan. Ano po? Pero kung ikay may totoong pananampalataya, challenge sa'yo yun eh. Kahit maraming temptation sa iyong office, maraming kasalanan sa paligid mo nagaganap, challenge sa iyo yun eh. Kasi dun mo ipapakita na ikaw ay totoong Kristiyano. Aayaw ka sa mga temptations, mamumuhay ka pa rin ng may kabanalan at may takot sa Diyos. Ano po? Kaya yun ang dinidescribe po sa 1 Peter chapter 1 verse 8 eh. Ito yung quality ng totoong pananampalataya, no? Sabi dito, hindi nyo siya nakikita, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi ano po. Kasi hindi naman natin talaga nakikita ang Diyos, pero may takot tayo sa Kanya. Ano po? At ang sabi rito, hindi nyo siya nakikita, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Galing po, ano? Kahit walang nakakakitang tao, yung ating pong pagsampalataya sa Diyos ay totoo kahit hindi natin nakikita ang Diyos. At ang sabi po rito, di lang sila sumasampalataya, kundi umaapaw pa ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Hindi. Ano po? Kahit na may pagsubok, umaapaw yung kagalakan sa ating puso. Ano po, dahil tayo umiibig sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, kahit hindi natin siya nakikita. Ngayon, anong gusto sabihin dito ni Apostle Peter? The only evidence na ligtas ka ay yung pananampalataya mo ngayon. Kung ano yung pinapakita mo ngayon sa iyong buhay na pananampalataya. Kaya ako po sinasabi ko ito palagi sa aking pangangaral. Kahit memorize mo pang John 3:16, 1 John 5:11, lahat ng verses patungkol sa eternal life, kung namumuhay ka naman ngayon sa kasalanan at nagpapatuloy ka sa kasalanan, malamang hindi ka ligtas. Kasi malinaw po kung ano daw po yung pinapakita natin ngayon sa ating pamumuhay, sa ating pananampalataya. That's the only evidence na nagpapatunay kung tayo nga ay ligtas. Okay? So, lagi niyong tatandaan, lahat na nangyayari sa paligid natin ngayon, pagsubok yan sa ating pananampalataya. At ito po ang mahalagang katotohanan. Ang totoong pananampalataya po, nag-i-endure, nagpe-persevere, nagpapatuloy, kasi meron tayong spirit of an overcomer. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, lahat ng born of God ay nagtatagumpay sa sanlibutan. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa aming pag-aaral ngayon. At nawa maging challenge ito sa maraming Kristiyano na makakarinig po ng mensaheng ito. At salamat, naintindihan namin kung bakit may purpose ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Naniniwala kami na kung kami may totoong pananampalataya, kami magtatagumpay. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala,
upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.